Breaking news, muling lumipad ang mga fighter jets ng Israeli Air Force at ang destinasyon nito ay ang capital city ng Lebanon na Beirut, at sa lugar na ito ay nagsagawa na naman sila ng mga malalaking airstrike. Hindi pinatawad ng Israel ang mga nagtatayugang building sa Beirut. Wasak na wasak ito at ang iba rito mga kaibigan ay hindi na mahagilap sapagkat flat na mula noong nakaraang taon, November 27. Ito na ang pangalawang pag-atake ng Israel sa capital city ng Lebanon. Bakit ito ginawa ng puwersa ng Israel? Ano ang nangyari sa naturang pag-atake? At ano ang reaksyon ng gobyerno ng Lebanon dahil sa airstrike ng Israel? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta na kayo? Ngayon ay April 2, 2025. Isa na namang napakainit na balita at napakabago ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang airstrike ng puwersa ng Israel sa capital city ng Lebanon na Beirut. At para sa mga nagdududa kung may katotohanan ba ang balitang ito, baka merong magsabi na yan ay kasinungalingan. Gawa-gawa lamang yan ng vlogger ng usapang banal. Well, bawal sa channel na ito ang topic na walang basihan. Upang patunayan ang ating sinasabi, narito ang iilan lamang sa mga maraming pruweba na talagang umatake na naman ang Israel sa Beirut. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng medyo may pagka-anti-Israel, ang Al Jazeera, pinagkukunang balita ng maraming mga Arabo. Of course, baka sabihin ng iba, gawa-gawa lamang yan ng Al Jazeera dahil ayaw nila ang Israel. Pero ibinalita rin ito mga kaibigan ng kanluraning mga news agency gaya ng CNN. Ibinalita ng CNN na hindi lamang nagsagawa ng airstrike ang Israel, kundi kinumpirma din ito na meron palang mga nasawi. At kung iyong mapapansin mga kaibigan, 3 minutes pa lamang ang nakakalipas matapos na mai-upload ang videong ito nang ibalita ito ng CNN. And of course, pasalitain na rin natin ang Israel. Baka naman hindi ito aaminin ng Israel. Pero iniulat ito ng The Times of Israel. Ayon mismo sa ulat, inamin ng IDF na talagang nagsagawa sila ng airstrike sa Beirut at merong mga Hezbollah operatives ang kumpirmadong nasawi. Ang tanong, bakit nagsagawa ng malaking airstrike ang Air Force ng Israel sa capital city ng Lebanon? Ayon sa ulat ng The Times of Israel, merong partikular na lugar sa Beirut ang inatake ng Israel sapagkat namataan ang isang grupo. Ito ay grupo ng Hezbollah na sumusuporta sa Hamas upang magsagawa ng pag-atake sa Israel. Kung baga mga kaibigan, ang grupong ito ay nagpaplano, kasama na rin pinagpaplanuhan mga kaibigan, ang paghahatid ng mga armas sa Hamas upang atakihin ang Israel. Hindi ito nakaligtas sa intelligence ng Israel, kaya naman agad na ipinakilos ng gobyerno ng Israel ang kanilang mga fighter jets. Lumipad ito matapos lamang ang ilang oras na matiktikan ito ng kanilang puwersa. At ang matindi mga kaibigan, inamin mismo ng military ng Shin Bet at ng Mossad na ang naturang airstrike kumpirmadong nasawi ang nagngangalang Hassan Bidair. Sino ang taong ito at ano ang kanyang katungkulan? Malaki ang kanyang papel mga kaibigan, hindi lang ng Hezbollah kundi maging ng Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, sapagkat siya ay isang elite code force na nagmula pa sa unit na 3,900. Nagsalita mismo ang pamunuan ng Hezbollah. Ayon sa kanila, si Bidair ay isa palang Hezbollah deputy head para sa mga files ng Palestinian.
mapahamas man o sibilyan. Kaya itinuturing ng Israel na karagdagang pagkapilay na naman ng puwersa ng Hezbollah at Hamas ang pagkamatay ni Bidair dahil sa kanilang airstrike. At ang matindi mga kaibigan, ang naturang airstrike ng Israel ay sinuportahan ito ng Estados Unidos. Of course, sasabihin ng ibang mga taga-subaybay natin at mga bashers, natural, talagang susuportahan ng Amerika ang ginawa ng Israel dahil magkaalyado sila. Pero baka magulat ka sa susunod na iyong maririnig sapagkat hindi lang ang Amerika ang sumuporta sa strike ng Israel. Ayon mismo mga kaibigan sa presidente ng Lebanon na si Joseph Aoun, walang dapat ibang sisihin sa airstrike ng Israel kundi ang Hezbollah. Tama ang inyong narinig mga kaibigan, sinisi ng presidente ng Lebanon ang Hezbollah dahil sa kaguluhang nangyayari sa kanilang bansa. At eto pa mga kaibigan, ayon sa mga lawmakers ng Lebanon, hinihimok nila ngayon ang presidente ng kanilang bansa na magsagawa ng isang pag-atake laban sa mga militanteng grupong ito. Nako, matinding balita ito mga kaibigan. Baka merong magdududa sa balitang ito. Narito ang ating pruweba, maaari mo itong basahin. Ito ay iniulat ng The Times of Israel na merong headlines na nagsasabing IDF says it killed Hezbollah operative posing immediate threat and Beirut strike. Pangalawang pag-atake na ito ng Israel sa Beirut mula nang magkaroon ng ceasefire ang magkabilang panig at sa pag-ataking ito, 4 ang kumpirmadong nasawi. Narinig naman ng kampo ng Israel ang mga pahayag ng presidente ng Lebanon. And of course, natuwa sila at nag-e-expect pa ang gobyerno ng Israel na magsasagawa sila ng aksyon sa mga ginagawa ng mga terrorist organization na nasa kanilang bansa. Sa isang press conference na isinagawa ng Israel, wala raw ibang dapat sisihin dito kundi ang pagtutulungan ng Iran, Hezbollah at Hamas. At sila ay namamalagi sa Lebanon upang ito ay sirain. Pero inamin ng Israel mga kaibigan na merong pagkakaiba sa kanilang ginawang pag-atake sa Beirut. Kasi noong Biyernes, yung una nilang pag-atake sa Beirut, meron silang warning upang mag-evacuate ang maraming mga tao sa target. Pero kakaiba ang nangyari kahapon sapagkat wala silang ibinigay na warning. Marami ang mga nagsasabi na kaya sinisisi ng presidente ng Lebanon ang Hezbollah sa matinding kaganapan ngayon sa kanilang bansa dahil alam ni Joseph Aoun na kapag pinakialaman ng Hezbollah ang Israel ay maghihiganti ito. Sino ngayon ang magiging dihado? Of course, ang mga sibilyan na nasa Lebanon. By the way, lubos-lubosin ko na rin ang pagkakataong ito. Baka meron tayong mga kababayan na nasa Lebanon na nanunood ng videong ito. Mag-ingat po kayo. Kami na narito sa Pilipinas, dalangin po namin na sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. At sa lahat ng ating mga kababayan na nasa Israel, shout out po sa inyong lahat. Mag-ingat din po kayo. Sa lahat ng ating mga OFWs all around the world, mag-ingat po kayo. At kung nais mong maging updated sa mga kaganapan sa Middle East at sa iba't ibang panig ng mundo, baka naman pwedeng makahingi ng kaunting pabor, isubscribe mo na ang napakaliit nating channel na ito. At kung nais mo namang mag-support sa channel na ito, maaaring i-click lamang ang join button at magiging member ka ng channel na ito. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!